Kumusta mga boss, no? So, eto, nandito na naman tayo dahil naging issue ngayon, 'di ba? Kasi pinupuna nila yung sinabi ni PBBM na kailangan yung mga kababayan natin sa ibang bansa, mga OFW na naipit sa giyera ng Middle East ay maghanap ng pinaka-safety lugar at doon muna magtago. So, yun yung sinabi ni PBBM. Kasi nga, delikado, no, delikado nga yung mag-arkila ka ng eroplano o sasakyan sa gitna ng giyera dahil baka mamaya, no, alam naman natin ang mga missile ay hindi pinipili kung sino ang matatamaan. So baka mamaya makakita ng mga itong nagkaroon ng itong Iran o US na mapansin nila na may gumagalaw na ganito, gumagala na ganito, eh baka maya patamaan nila, no? Hindi nila alam na civilian pala. So magiging kawawa ang ating mga kababayan lalo dahil kapag nangyari 'yun, eh baka mamaya kasi no, mapunta lang sa wala, no? Kumbaga masawi lahat ng ating mga kababayan na iniingat-ingatan, no, ni PBBM. Kasi si PBBM hindi basta-basta pabara-bara lang ang banat, no. Hindi niya isinusugal ang buhay ng kanyang mga kababayan, no, na kahit na delikado ay gagawin, kahit alanganin ay sige pa rin, no. Si PBBM iniingatan niya ang bawat buhay ng Pilipino, no. Hindi niya isinusugal. So ganun ang pangulo, no. Hindi katulad ng iniidolo nila kahit na nasa alanganin ay sige pa rin kahit na ito'y maging kapalit ang buhay ng mga kababayan natin. So ngayon kasi kung napanood nyo itong video na to na kung saan grabe. So sabay-sabay tayo, no, kung panoorin nyo po, no. Para naman lang sa ganon magkaroon din kayo ng idea tungkol dito sa ating Vice President, no. So ayan, i-play natin. Kadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. So ayun, no, narinig nyo naman, grabe. Hindi man lang tinapik ng kung sino ang nag-i-interview kay BP Sara Duterte na kahit bulungan man lang, BP, huwag mo ikumpara ang biyahe pang dito lang sa Pilipinas at pang national. Dahil baka mamaya mapahiya tayo sa ating mga kababayan na makakakita, makakapanood. No? Kahit sabihin mo na napakadali mag-arkila ng mga commercial eroplano, ay napakalayo naman ng bibiyahin. Biruin mo, inaabot ng isang buong isang araw ang biyahe papunta ron. Hindi katulad dito lang sa Pilipinas, no, papunta ka lang ng Davao, Manila, 3 hours ang pinakamatagal. Kahit ilang biyahe pa yan sa buong araw. Pang national, naku, mahihirapan talaga dyan. At isa pa, hindi pinag-uusapan dito ang bilis o ang pinag-uusapan dito pagkakaiba, no. Hindi naman pwede na
Pagka ginusto mo, gagawin mo. Hindi mo naman iniisip kung ano yung pwedeng mangyari. Ayan kasi yung mahirap eh. Hindi nyo banat kayo ng banat, no? Gusto nyo, no, may luwas agad ang mga kababayan natin doon nang walang pag-iisip. Hindi nyo iniisip na pwedeng mapahamak ang ating mga kababayan anytime. Pag tinamaan ng missile, pag tinamaan ba ng missile ang eroplanong sasakyan ng ating mga kababayan ay hindi ba tatablan? Hindi katulad na napakalaking, paano mo nasabi, no? Paano niya nasabi na napakadali magpadala ng eroplano kung gugustuhin, no? So paano mo masabi na napakadali? Kinukumpare mo sa panahon ng COVID-19 ang giyera. Ang giyera, missile ang pinag-uusapan, bala, hindi virus. Nak naman. Hindi man lang tinapik nitong mga nag-i-interview itong si BP Sara na sabihin kahit bulungan lang na wag mo na ikumpara, baka mapapahiya tayo. O hindi nyo man lang naisip na i-edit. Nako. Ang panahon ng COVID-19, kahit sa isang araw, maka-4 o 5 biyahe pa ang plane, eroplano, no, pa Manila to Mindanao, ay kayang-kaya. At una, sa lahat, hindi naman missile ang pinag-uusapan noon, virus. No. Pwede kang lumapag anong oras, anong araw sa airport noon. Dahil virus ang pinag-uusapan. Hindi katulad ngayon ang pinag-uusapan missile. Paano kung paglapag mo pa lang doon sa airport ng ibang bansa, nagsakan ka rin ng missile, di ano mangyari? Diba? Ang iipitin nyo na naman, ang sisisihin nyo na naman, ang Pangulong Bongbong Marcos, kasalanan na naman niya dahil hindi nag-isip. Ganun ba yon? Napakalayo, nako. Napakalayo kasi COVID, tapos giyera. Ang COVID, virus. Ang giyera, missile, bala. Ang bala, walang pinipili. Kapag tinamaan ang sinasakyan nyo, paano kapag tinamaan? Di ubos lahat ang ating mga kababayan na sasakay ng eroplano. Diba? Kaya dapat, bago kayo bumanat, bago nyo sabihin na napakadali, ay isipin nyo ang pwedeng mangyari kung sakali. Huwag yung bara-bara lang. O sige, padala natin ng eroplano yan. Sige, palikasin natin yan, kunin natin yan. Paano kung tinamaan ng missile yan? Diba? Paano kung binomba ng jet fighter yan? Dahil hindi nakilala. So tama naman si PBBM. Dapat isipin muna ang pwedeng mangyari. Si PBBM, sinabi niya na maghanap ng area, di ba? Sinabi niya na maghanap ng area na pinaka-safe at magtago muna, hintayin muna na medyo kumalma yung giyera, saka kunin yung ating mga kababayan na naipit doon. Hindi yung kasagsagan ng giyera, tapos iluluwas mo ang mga kababayan natin doon. Paano kapag tinamaan ng jet fighter yan, no? Binomba yan, di ubos lahat ang ating mga kababayan, mga OFW, di ba? At napakaiba napakalayo kumpara sa virus. Kasi ang virus, hindi naman puputok o sasabog pag tinamaan yung eroplano, kundi virus ang tatama sa mga tao at pwedeng gamutin. Pag tinamaan ka ng missile, ewan ko lang kung makakaligtas ka pa. Di ba? Grabe, no? Napakalayo. Tapos i-compare mo sa virus, tapos sa giyera. Nako. Ano sa tingin nyo? Di ba? Napakalupit. Di man lang inisip kung ano yung magiging resulta ng kanyang sinasabi at kung ano yung pagkaiba ng COVID-19 sa giyera. Di ba? Okay, ito pa. No. Ito. Itong isa na to, ayan, pakita ko sa inyo. Nabudol mo man kami dati dahil kay Sara, kaya kita binoto. Pero pinagsisihan ko yon. Dahil traitor ka, traitor mo si Digong.
tutuusin, si Digong lang ang bukong tanging nagpalibing sa ama mo. Pero anong ginawa mo? Dinaydor mo. Wala kang utang na loob. Darating din yung araw na babagsak ka. Ayun. So nakita nyo naman, ito nagsasabi na narinig nyo naman, ang sabi niya, no, walang utang na loob si PBBM dahil bukod tangi si dating President Duterte ang nagpalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Siguro natutulog pa to si ate. Hindi ba niya narinig? Hindi ba niya nabasa? Nung panahon ng campaign ni former President Duterte, no, pumunta mismo si dating Pangulong Duterte sa bahay mismo ng mga Marcos para humingi ng suporta kapalit ng paglilibing sa kanyang ama kung sakali siya ay manalo bilang Pangulo ng Pilipinas. Naku! Yan kasi, banat ng banat, hindi inaalam, hindi nagre-research kung ano ang totoo, kung ano lang yung marinig, kung ano lang yung makita na ipinagmamarites ng kapitbahay o ng sino mang DDS yan sa kanya, ayun, naniniwala na. Di man lang niya tinignan kung ito ba ay totoo. Pati tuloy ikaw, naging fake news. Ayun, ayan, pakita ko sa inyo, ayan sa taas, ayan. Ayang araw na yan, pumunta din si dating President Duterte para humingi ng suporta sa mga Marcos. Ng kapalit, kapag siya ang naupo bilang presidente ng Pilipinas, ay ipapalibing niya ang ama ni BBM sa libingan ng mga bayani. So anong nangyari? Nanalo siya, di ba? So anong ginawa? Tinupad niya ang kanyang pangako na kung sakali manalo, ililibing ang Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. At kahit na hindi naman doon sa pagka-presidente niya, ay nararapat din naman mailibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani dahil isa rin naman diyang sundalo, nagtanggol sa bansang Pilipinas. Di ba? Yan tayo. Ito si ate, paiyak-iyak pa eh. Tapos, nagsasalita, hindi alam kung anong sinasabi. Hindi alam kung ano yung katotohanan. Basta may labas lang ang kanyang saloobin, akala niya okay na. Akala niya tapos na, di ba? So, si PBBM sa 2028, hindi naman yan tatakbo. Di ba? Kasi tapos na yung kanyang termino eh. Di ba? Tapos, ang banat nyo, kung makapag-comment kayo, makapag-chat kayo ng personal sa akin, talo naman ang Marcos mo, talo naman ang bangag mo. Bakit tatakbo pa ba yan sa 2028? Hindi na, tapos na ang kanyang termino. Pero, sa iniidolo nyo, galingan nyo ipagtanggol para mananalo sa 2028. O katulad ngayon, isa na naman itong kasiraan sa kanya na kung saan kinumpir niya ang COVID-19 sa giyera sa ibang bansa at biyahe sa local at biyahe sa national. Pagka local talaga, ay napakadali lang. Kasi siyempre, nandito lang sa Pilipinas ang biyahe. Ikukumpara mo sa national. Ibang bansa ang pinapasok mo. Tapos, pati nga ang ibang bansa, di ba? Hindi nila pinapalipad ang kanilang mga eroplano basta-basta. Tapos, sabihin mo, ikukumpara mo ang biyahe na napakadali gawin kung gugustuhin. O kung kaya nyo pala, edi sana kayo na yung nagligtas, edi sana kung ayo na yung gumawa, para naman lang sa ganon, kaming mga hindi sumusuporta sa'yo, ay mapabilib mo. Para naman lang sa ganon, mapaniwala mo kami na talagang ikaw ang karapat-dapat maging presidente sa 2028. Hindi yung batikos ka lang, panira ka lang sa Pangulo, banat ka lang, tapos hindi mo pa iniisip kung ano yung pwedeng mangyari, kung ano yung kalabasan sa bandang huli. Na baka mamaya, hindi mo inisip na pag ginawa ito, baka mamaya yung mga kababayan ko, mga kababayan natin, ay hindi na makauwi ng buhay, kundi bangkay na pag tinamaan ng missile.
Ba? Naku naman. Minsan, tigilan nyo rin naman ang iniidolo nyo. Kasi napapahamak kayo. Malayo pa lang ang eleksyon. Nagmumukha na kayong, ay, mapapahiya talaga tayo niyan pag gaganyan. So yun lang. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa Noypi Mind Channel. So ingat po kayo palagi, mga boss.